Kinasal na si Arthur? Sorry Lily kung sa akin mo pa yan narinig. Ayoko nga sana pangunahan na ramdaman mo. Kailan siya kinasal? At kanino? Last year lang. Nakakausap ko siya before siyang tuluyan kinasal. Fixed marriage kasi yung nangyari, Lily. Fixed marriage? Sino nag-utos sa kanya na ikasal siya sa iba? Yung dad niya, Lily. Halos buong taon kasi malungkot si Arthur nun. Kaya yung dad niya na lang naghanap ng mapapangasawa niya. Hindi papayag si Arthur doon. Alam ko yun. Asan sila ngayon? Nasa Switzerland na sila ngayon, Lily. Bakit naman sila pumunta doon? Doon nakilala ng dad niya yung babae. Ang balita ko nga may anak na daw sila. Anak? Oo, pero hindi ko lang sure kung totoo yung narinig ko. Totoo ba lahat ng sinasabi mo, Astrid? Totoo lahat ng sinasabi ko, pero hindi lang ako sure. Gusto mo puntahan pa natin yung bahay nila ngayon? Sige. Sinamahan ako ni Astrid pumunta sa bahay nila Arthur. At pagkatok ko sa pinto nila, ibang yaya niya na yung nagbukas ng pinto sa amin. Hello po. Sino po sila? Parang ngayon lang po kita nakita dito. Bakit po? Sino po ba sila? Dati akong nakatira dito. Ako yung fiancé ni Arthur. Si Sir Arthur po ba ang hinahanap nyo? Oo. Alam mo ba kung nasan siya? Ang alam ko po ma'am, nasa Switzerland po ngayon sila Arthur eh. Bakit daw po sila nandoon? Ang pagkakaalam ko po, doon po siya kinasal. Kinasal? Ako yung fiancé ni Arthur. Sorry po ma'am, pero ngayon ko lang po kayo nakita mula nung nagtrabaho ako dito. Kailan ka ba nagsimula magtrabaho dito? 1 taon na po ako nagtatrabaho dito ma'am. Asan yung mga dating yaya dito? Lahat po ng yaya dito napalitan na mula nung pandemic po. Oo nga pala, may pandemic na naganap. Bakit po ma'am? Hindi niyo po ba alam yun? Nakaumatos kasi ako ng 2 years. Ganun po ba ma'am? Sorry po kung ganun. Alam niyo ba kung anong address ni Arthur sa Switzerland? Lily, huwag mong sabihing binabalak mong pumunta pa dun. Gusto ko lang siya kausapin, Astrid, kahit saglit lang. Pero saan ka kukuha ng pera papunta dun? Pwede ba ako manghiram sa'yo? Babayaran ko, promise. After ko siyang makausap, magtatrabaho ko hanggang sa mabayaran ko utang ko. Wala namang problema sa pera kahit hindi ka na manghiram. Pero seryoso ka bang gusto mo pa siya puntahan dun? Baka may pamilya ni si Arthur ngayon, Lily. Hindi naman ako manggugulo sa kanila. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Sorry ma'am, hindi ko po alam address ni Sir Arthur sa Switzerland. Pero ang balita ko po mayaman din po na pangasawa niya, kaya sa capital city daw po sila nakatira. Wait, check ko sa Google kung ano capital ng Switzerland. Sa Bern yun, Lily. Malaking lugar yun. Pwede naman ako magtanong-tanong, di ba? Mayaman nga daw na pangasawa niya, meaning baka may nakakakilala sa kanila. Lily, pag-isipan mo muna yung gagawin mo. Galing ka pa man din sa coma. Hindi pa fully recover katawan mo. 2 years na akong nakahiga, Astrid. Ang dami nang nawalang oras sa buhay ko. Hindi ako mabubuhay na may pinagsisisihan akong hindi ko ginawa. Kaya kung gusto mong sumama, pwede mo akong samahan. Pero kung ayaw mo, kaya ko naman mag-isa. Oo, sasama ko sa'yo. Pero sure ka na ba talaga dun? Hindi ko na kailangan pag-isipan yan, Astrid. Gagawin ko lahat. Makausap lang siya. Sige, ikaw bahala. Next week, magbubuk na ako ng ticket papuntang Switzerland. Bakit next week? Pwede namang bukas. Masyadong mahal kapag biglaan, Lily. Okay lang. Babayaran ko yan. Sige, bukas na tayo alis. Huwag mo na din bayaran. Tulong ko na lang yun sa'yo bilang kaibigan mo. Hindi. Babayaran ko yan. Masyadong malaking abala yun sa'yo. Hayaan mo na yun. Sige po, Yaya. Mauna na po kami. Sige po, ingat po kayo, ma'am. At Sir Astrid. Tinawag ba siyang Sir Astrid nung katulong? Bakit parang may nararamdaman akong kakaiba mula nang tinawag siyang Sir Astrid nung yaya dun?
Hindi ko na lang yun inisip since nakafocus yung utak ko na makita at makausap si Arthur. Gagawin ko lahat para lang makita siya. Dumiretso kami sa bahay nila Astrid para magpahinga. Since wala naman akong bahay na matutuluyan, hindi ako makatulog ng gabing yun. Dahil sa kakaisip kong ano nangyari kay Arthur. Magdamag akong gising at nakaupo lang kakaisip hanggang magmadaling araw. Sakto naman din at madaling araw din yung flight namin ni Astrid papuntang Switzerland. Natulog ka ba? Hindi ako makatulog eh. Sige, sa flight ka na lang matulog. Medyo mahaba-haba din naman yung biyahe natin papunta dun. Bakit? Ilang oras ba yung flight? 21 hours tayo na sa aeroplano. Ay, sasakit likod ka nito. Business class naman kinuha ko kaya pwede kang mahiga. Ha? Magkano naman yun? Huwag mo na alalahanin yun. Magkano nga Astrid? Basta, flight ko na yun sa'yo for the past 2 years. Ano nga Astrid? Mga nasa 8. 80k? 8K 8k? Ba't parang ang mura naman? US dollars. Ha? Magkano yun? Let's say nasa 450K-ish. Ano? Halos kalahating milyon ginastos mo sa flight natin? Ang isa. Anong ang isa? 450K ang isa. So, 900k ginastos mo sa flight natin? Oo. Parang may matay ata ako ah. Sabi ko kasi sa'yo, huwag mo na tanungin eh. Okay lang naman yun. Hindi ko alam kung mababayaran ko yun, Astrid. Treat ko na nga sa'yo yun. Since wala ka ng 2 years. Salamat, Astrid. Hindi ko natatanggi yun kasi alam kong hindi ko kaya bayaran yun. Ano ka ba? Malakas ka kaya sa akin. Thank you. Ay wait, may naalala ko. Ano yun? Asan yung phone ko or yung mga gamit ko? Nung na-aksidente ka kasi, lahat ng gamit mo tinabi ni Arthur pero hindi ko na alam kung nasaan. Pero wait. Okay lang. Naalala ko naman yung number niya. Ang number niya? Di ba 2 years kang na-comatose? Paano mo naalala number niya? Tuwing uuwi kasi ako galing school, tinatawagan ko siya para malaman kung nandun pa ba yung driver sa school. Pero ako ng phone mo. Ayaw mo bang in person mo na lang siya kausapin? Baka babaan ka lang niya pag sa phone mo siya kinausap. Pero ako ng phone mo. Kilala ko si Arthur, kakausapin ako nun. Eto. Kinakabahang inabot sa akin ni Astrid yung phone niya. Buti na lang naalala ko yung number ni Arthur. Tinayal ko yung number niya at nagulat kami parehas nung nag-ring yun. Hello? Arthur? Hello? Sino po sila?